Okay, namayahan natin sa Olympiad. Magandang performance natin. Although natalo tayo sa last round. Pero ano yun, mga tagong player yon. Dahil hindi mga kilala pero mga malulupit ang tira. Oo, talo tayo ng last two boards natin eh. Pero maganda pa rin kasi 21 tayo, top 20 performance. Ganda yon. Ibang mga bansa na supermaster, nasa 30 lang sila eh. Ganda na yung performance natin. Sa tingin niyo sir, sino pinaka-pogi doon? Ayun lang. Sa chess player, dinitingnan yung itsura eh. Yung tira dinitingnan. Sinong may pinakamalaking pogi points sir na earn sa tournament na yun sa Philippine team? Ano pa rin? Points according to performance. Diba si Barbosa ang yata? Barbosa ang top performer. Barbosa. Pero si Eugene proven pa rin na pwede pa rin talaga siya. Proven pa rin. Na yung mga tawag doon kumbaga sa mga antique player deserving pa rin siya na mapasama sa team kasi biro mo ng mga tinalo niya. Si Short malalakas ng mga player na after 21 appearances sa Olympiad tinatalo pa rin niya yung mga malalakas na player. Kaya yan ang combination ng youth saka experience. Sa tingin niyo sir, ano kayang gagawin ng Pilipinas para magkaroon na tayo ng champion sa Olympiad one day? Hindi pa hinog para mag-champion sa Olympiad. Ang dapat na tanong dyan, anong gagawin ng Pilipinas para mag-champion sa Asia? Kasi dati nagja-champion tayo sa Asia pero ngayon wala eh. Mas mataas pa sa atin ang Vietnam eh. Kasama natin sa Asia yan, Southeast Asia. Ano kayong dahilan sir na nag-champion yung Vietnam? Mas mataas pa ang Vietnam sa atin ngayon? Mas maganda naman ang training nila. Oo, kasi pwede rin siguro, pero Vietnam naman, tuto tayo. Ibig sabihin, ka-level natin yung mga top players nila. Ka-level natin yung top players nila dahil tuto tayo sa Vietnam. Pero last round, medyo nag-falter tayo. Hindi natin alam, baka mas magaling yung kalaban ng Vietnam. Ganon. Pero definitely, wala naman tayong pinapanigan. Pero mas maganda ang training ng mga Vietnamese players kaysa sa Philippines kasi mas marami sila international tournament. Tapos ano pa ba, of course mas expose yung kanilang mga players aside from the fact yung mga tournament doon sa Vietnam lalo yung malalaki. Halos alam ko libre yata yung mga players nila doon Libre na ano sir? Registration fee walang binabayaran. So talagang parang sa China rin ganun din yung grassroots development nila. Maraming yung grassroots development nila doon sa China talagang matindi na mula doon sa mga kinder na talagang bilyon taong pinagkukuhan nila ng player. Kaya nakita mo naman kung gaano kalakas ang development nila na sa loob ng kung mga 20 o 30 years ago na tayo naghahari sa Asia ngayon, naunahan na tayo ng Vietnam saka ng China at makikita mo naman sa performance na sa Olympiad. Sa yung Olympiad ang number 1 tournament, team tournament sa buong mundo. Yan, yung mga chess players na mga kung talagang ang aspiration niyan hindi maging national champion kundi makasama sa Olympiad. Kasi pag nakasama ka sa Olympiad katulad ng mga bansang mga Algeria, Somalia, Africa, mga player nun, magagaling pa yung mga elementary at high school natin. Pero achievement nila yon dahil nakasama nila yung mga players sa mga best players sa buong mundo like yung mga Aronian o sino man iba pang mga sa Russian players natin, sila Kramnik. So kung ikaw ordinary player, hindi mo makakasama yung mga makalaro sa tournament over the board. Pero dahil nirepresent nila yung bansa nila, kahit na sila lower rated sila, kahit untitled sila, nagkaroon sila ng chance na makalaro ng mga best players ng mundo.
So parang gano'n yan, parang neophyte ka, kumbaga sa basketball, nakalaro mo sila yung mga galing na player ng NBA. Gano'n na nangyari sa kanila. Kaya mas maganda pang sa yun ang dapat i-aspire ng mga Filipino players makalaro sa Olympiad.